Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mainit na mainit po ng issue. Bakit po tayo tutol? Ano po yung tinututulan natin actually sa charter change? At tama po si Tatay Digong nung sinabi niya po, no, naniniwala tayo. Hindi man umamin yung House of Representatives, natakot po sila sa PMA manifesto, no? At ano po epekto nito sa mga susunod, no? Yung panawagan po ni Tatay Digong na maging mapagmatsyag yung uniform bahagi ng ating lipunan, yung pong mga pulis at kasundaluhan ay mukhang tumutugon po dito. Hindi man aminin ng gobyernong ito, may epekto po yung mga panawagan ni Tatay Digong, no? Pahiwatig din po 'yan na hindi all power, lalong-lalo na yung House of Representatives pagdating po sa kanilang mga kagustuhan at yung kapritsyo ng mga congressman. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nililito po tayo na sinasabi na bumababa ang rating ni Sara Duterte. Ang katunayan po, si Sara Duterte po ang number 1 sa trust rating at number 1 sa approval rating. Huwag po kayong magpalinlang dahil never pa pong tinanong sa survey. Ang tinatanong lang po, yun lang po yung nilalabas. Pero sila, interpretasyon ang gusto nilang ilabas. Interpretasyon nila para pasamain, pabagsakin ng popularidad ng mga Duterte. Hindi po sila nagtatagumpay sa kasalukuyan. Ito lang po, no, medyo ang nakakatakot po, mukhang hindi na po pumapayag yung mga uniform men natin, lalo na po yung mga opisyal na tapat na nanunungkulan, no, nung sila ay nanunungkulan pa, lalo na po yung mga kasundaluhan natin na nagbuwis na ng napakaraming buhay para sa pakikipaglaban dito sa mga rebelding NPA Communist Party, no? Nakakatakot po yung nakaramdam po sila, na nakakatakot po para sa mga kalaban na naramdaman nila na may power pala talaga sila pag nagsama-sama, no? Yung pong manifesto pa lang, kinatakutan na yan. Hindi po amin yung House of Representatives na ito po ang dalian, pero hindi po nila, wala po silang katwiran. Before po itong, yung sinasabi nga ni Tatay D kung kinabukasan, pagkalabas po ng manifesto, yan po, ito po yung bagong video ni Tatay Digong na napanood natin, no? Paglabas ng manifesto ay pinalaya na kagad nila si Ka Eric. Tapos wala na tayong narinig. Hindi na po dumaldal ang mga congressman tungkol po dito. Ngayon ang kaya nga po, totoo po yung sinasabi ni Tatay Digong, kahit po hindi nyo paniwalaan, no, na ang panawagan ni Tatay Digong, ngayon po natin napatunayan na siniseryoso po ng mga PMA, ng mga sundalo, mga pulis. Kala ko po nung una talagang nagpalit ng administrasyon, nagpalit na po ng, hindi naman po kinakailangan na loyalty nyo kay Pangulong Duterte, di po ba? Ang loyalty po dapat ng lahat ng opisyalis ng pamahalaan ay loyalty sa Pilipinas. Kitang-kita naman po, no? Pinaliwanag kanina sa video. Ewan ko kung kanina lang naganap yun, kasi bago lang daw yun eh. Nakita ko lang po sa kay KPL. Sabi ni KPL, ito ay naganap lang kanina. No, yung pagtitipon ng yung partido ni Pangulong Duterte, yung PDP Laban. So may bago pong nilabas si Pangulong Duterte. Ayun nga po, yung reaction niya doon sa pagpapalaya kay Ka Eric. Actually, sinabi ni Pangulong Duterte, no, grabe. Sabi niya, totally walang basis yung pagpapakulong kay Lauren Badoy. At ito naman po, yung pagko-question, mali na palang questionin ngayon. Ito po yung mula, no? Mula po, yun po yung paliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit po naglabas ng manifesto yung mga PMA. Ang sinabi po niya, sa pagkakaintindi ko, hindi po papayag yung ating mga PMA graduates na hindi po sundin ng batas. Mahirap po yun. Kaya yung akala ng mga hari-harian ngayon, yung akala nila na wala na pong power yung mga panawagan ni Pangulong Duterte, pag sinabi niya sa mga kasundaluhan na magmatsyag kayo, hindi naman po sinasabi ni Pangulong Duterte na gumawa kayo ng illegal, no? Ang sinabi niya, magmatsyag sila. Bantayan, magbantay. Kung tumutupad pa sa saligang batas, no?
umaayon pa sa saligang batas itong mga inaasal nitong mga to. Saan po kayo nakakita na sunod-sunod na sa resolution para protektahan ang bawat isang House of Representative? Saan ka nakakita no? Ngayon lang po ako nakakita ng si Franz Castro ay may special resolution. Dapat yung resolution na yun Franz Castro resolution. Grabe po. Kaya po galit po ang mga, sana nakikinig po ang Pangulo, no? Yung isinusulong nyo na peace talk, parang hindi po masisikmura yan ng ating mga kasundaluhan. Kung kailan malapit na, suportahan na lang po natin yung NTF-EL CAC. Di po ba? Malapit na po yun Malapit na pong magtagumpay. Huwag po nating bawasan ng pondo, dagdagan po natin yung pong pondo. Okay. Mamaya po tayo mag-shoutout at magbabasa ng inyong mga komento para tuloy-tuloy lang po tayo, no? Paalala lang po. Maya-maya po pagkatapos po ng ating topic. Okay, speaking po, basahin po natin itong mga reaction po nila, no? Hindi na naman daw po nagpakita. Ito po, nakakatawa tong Nakakatawa tong no-show. Alam po natin yung sinasabi dito, no? Di umattend sa filing ng counter affidavit noong December 4. Di rin naka-attend kahapon. Walang paramdam ng okay lang po yun. Totoo po yun na hindi po umattend. Dahil hindi nila alam, no? Valid po yun. Yung kahapon, hindi rin po umattend si Pangulong Duterte. Paliwanag lang natin, mukhang hindi po natin napapaliwanag na maigi, no? Ang question po, illegal po ba pag hindi umattend si Pangulong Duterte? Required po ba siya na hindi siya umattend? Hindi po. Magpa-file lang po siya ng counter affidavit. Ano po ang bawal kung hindi siya magpa-file ng counter affidavit, di ba? Ibig sabihin, hindi niya re-recognize yung korte. O tanong po, dapat ba personal yung pagpa-file ng counter affidavit? Hindi po. Bakit po hinahanap ni Franz Castro? Kasi po si Franz Castro nasanay sa Kongreso na lahat ng kanyang kapritsyo sinusunod ng speaker. Ayun po yun. Nagmaktol na merong CIF si Sara Duterte, napatanggal yung CIF, mga kung ano-ano, ICC, nagkaroon na resolusyon para sa ICC, etc. etc. Lahat nasusunod yung kagustuhan niya Di po ba? Kaya po siya nagmamaktol dahil gusto niyang makita ng personal si Pangulong Duterte, hindi po nagpapakita sa kanya. No? Ang importante po, nag-file po nakita niyo naman, nasaksihan natin, no? Naroon ng mga abogado, nagpunta puro, nag-file po ng counter affidavit. Yan po ang katotohanan. Na-video po natin yan. Naroon po si dating Congressman Paras. Dating Congressman ba yun? Alam ko dati. Naroon pa po yung mga nagagandahang mga muse. Na-videohan po yun. May counter affidavit po at natanggap na po ng kampo ni Franz Castro. O ano pa po inaangal nyo? Lahat po yan, propaganda lang nila Sasabihin nila, natakot. Ano pinagsasabi nyo natakot? Okay, di umattend sa filing ng counter. Ito nakakatawa rito sa tao na to. Wala daw pong paramdam si PRRD sa lumindol at nagbombahan sa Marawi. Walang paramdam sa bombahan sa Marawi. Halos isang buwan na ang huling episode ng TV show. Gikan sa masa siguro yung sinasabi nito. Nako mga DDS, ano nangyari kay tatay? Palihim na din nila ulit ba sa Singapore? Nakakatawa, di po ba? Hindi niya nabalitaan na nagme-meeting ng ating mga Liberal Party. Okay. Political advisor si Jing Paras. Okay. Baka nakakalimot po tong mga Tambi vloggers na si Pangulong Duterte po, baka tulog po kayo, hindi na po siya ang presidente. Nasanay po ba kayo na tuwing merong mga ganyang kabibigat na Marawi bombing, no? Nasanay po ba kayo na naroon si Pangulong Duterte, inaalo po niya? Maraming salamat po, no? Siguro nagmarka sa utak niya na tuwing pong may ganyan, may namatay na sundalo mula po sa mga engkwentro sa NPA, engkwentro sa mga iba pang mga rebelde. Pag meron po mga bombahan, na siguro natanim sa utak niya na naroon si Pangulong Duterte, yakap-yakap yung mga pamilya, no? Yun siguro yung nasa isip niya na dapat, akala niya trabaho ni Pangulong Duterte yun, no? Siguro hindi lang natin alam. Pero sana alam niyo po, no? Sana po walang-wala po kayo sa talino ng mga alam niyo, Tambi, PBBM. Mawalang galang na po, no? Walang-wala po yung mga supporter ninyo sa Twitter,
supporter nyo sa YouTube, mga YouTuber, sa husay po. Wag na po ako kasi henyo ako eh. Mamaya, i-quote na naman ako dito, henyo. Henyo daw si Badong. Wag na po ako, no? Pero wala pong panama talaga eh. Ganito po mag-isip. Hinahanap niya mula daw sa Marawi bombing si Pangulong Duterte. Ano ba namang utak yan? No? Hinahanap mo ba yung kalingang makaaman ni Pangulong Duterte tuwing may mga sakuna? Hanapin mo yung Pangulo ngayon, hindi po yung nakaraang Pangulo. At nag-intriga pa na baka daw dinala uli sa Singapore. May pinagsasabi yung dinala sa Singapore. May pinagsasabi yung dinala sa Singapore. Hindi na po kinakailangan ilihim ni Pangulong Duterte kung siya man po ay may sakit ngayon, no? Hindi po hindi po siya ang presidente. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman